na guys yung ating 45 days old. 45 days na manok, pero 7 days pa lang po ito ngayon. So ayan. So 105 po ito sila lahat. Yan. So kanina guys, anong sisiw pa sila, yung feeder na yan, yung gamit natin yung mahaba. Kung makita niyo yung una nating video, laging nagiging madumi, tapos hindi na sila para sa sisiw. So ang ginamit ko na ngayon guys, itong only feeder na 3 piraso. Yan, hindi naman nila naubos maghapon yan kasi nilalagyan ko ng tigda 2 kilo kada feeder. Ayan. Tapos time check natin ngayon guys, alas 9 na ng umaga. So makulimlim, kaya mayroon tayong ilaw pa rin. So isang 100 watts saka isang 15 watts na puting ilaw. Yan, tapos mayroon akong thermometer dito guys, yan. So sa ngayon 29.7, so malamig pa rin yan para sa kanila. Kaya lang itong mataas yung 97% yung humidity. So ibig sabihin may dapat hanggang 80 lang yung humidity ng kaya lang mataas masyado. Kulob na kulob kasi ito guys yung kanilang kulungan. Tapos ang gamit natin dito yung apa. Yan. So pag nabasa yung apa, nagkakaroon ng humidity. Tapos yung ipot nila at saka yung ipa na naghahalo-halo. Pero okay rin guys, wala naman problema yan sa pag ito ay after 10 days papalitan na natin yung apa. Para pagka 15 days pwede na natin silang ibaba dito sa yung flooring na to guys. Yan, para ito sa kanila. So lalagyan natin ng apa ito. So yan, mayroon akong 4. So panimula sa kanila kasi wala pang anihan dito. Sa katapusan pa yung anihan. Tapos may mga naka-reserve akong mga painuman. Ayun. Isasabit na lang yan. Tapos yun yung mga dating gamit natin sa sisiw. So gagamitin natin yan sa second batch natin na mga broiler. So mayroon akong darating na 200. So yan ang gagamitin. Rotation lang to guys. Pag nagamit nila, sa kabila naman lilipat natin. So sa mga nanonood ng video natin dyan, mayroon tayong pinapagawang bahay ng manok. 420 yung capacity. Tapos yung ito naman, ang capacity nito ay 150. Pero ito ay first batch pa lang natin. So trial parang to, experiment. So ito ay yung na to guys, sabi nila class A daw tong manok namin. Pero hindi ito class A. Lang to, yung parang mga class B siguro. Kasi siyempre yung mga sealer sabihin class A yan. Ang class A ay nakamaabot ng 40 grams. Yan, ito naman ay mababa sa 40 grams kaya hindi ito class A. Yan. So ito guys, may dalawa tayong mortality dito nung nakaraan. Nakalimutan ko kasing patayin itong ilaw. Tapos malakas yung init, mayroong namatay na isa. So na lang, pagka mainit papatay na kagad tong isang ilaw, yung para walang ma-stroke na sisiw o kaya yung may sakit dyan. So ito naman yung patubig nila guys. Yan, puti yan. Kasi pagka umaga ang nilalagay ko rito yung dextrose powder. So dalawa yan. May dextrose powder. Tapos pagkagabi may Vitamin Pro. Tapos every other day mayroon tayong purong tubig na walang halo. So yun ang ating ginagawa. So malaki naman ang improvement nila guys. Wala naman akong napansing sinisipon kasi hindi naman sila na-expose sa lamig. So tapos ito guys, yung plano namin.
siguro mga Webes Biyernes lalagyan ko ito ng tarapal pag dumating na yung tarapal. Yan. Bali may tarapal na luma dito. Diyan na lang muna yan. Yung dalawang tarapal na 8x12 dito namin ilalagay paikot para mabawasan yung lamig. So pag tag-ulan lang, ito yung medyo problema dito sa tag-ulan. Kasi mataas yung ano, yan. Medyo wala tayong panggastos para masarado ng buo. So titingnan ko na lang kung paano. Pag naka-recover na siguro, saka natin bibilhan ng panggastos. So guys, ito nasa 250 grams na to sila sa 7 days. So hindi ko alam kung ito ay normal na sa laki nila o kulang pa. Pero naka-unlimited feeding sila guys. Yung gamit kong feeds dito ay yung GMP feeds. Ayan. Ito guys, focus ko sa inyo. Kung makikita nyo, ano sila, healthy yung mga katawan. So pailan-ilan lang yung makikita mo dyan na bansot na medyo maliit. Pero hindi sila magkalayo sa laki. Wala akong nakitang sobrang liit. Halos magkakaparehas lang sila. Yan no. Wala silang ginagawa diyan kundi kain, inom, tulog. Yan no. Nakikita niyo yan, nagkakagulo na naman yan. Kain, tulog, inom. Walang tigil yan. So kanina kaka-refill ko lang to ng pagkain nila. So yung ano nila guys, yung patoka, mamaya tatalian ko na to dito sa taas. Kasi ano na, yan mataas na sila, dapat nakatingala sila pag tumuka. So yung iba tamad tingnan nyo, nakahiga lang yan. Tutuka. Tamad. Ibig sabihin yan guys, ano siya, kung baga sa gusto niyang kumain pero yung katawan nila nagpapalaki, tamad sila. Lalaro. Ito naman kakaano ko lang, kakalagay ng feeds. Yan. Yan sila. Ito parang mayroon akong nakitang bansot. Kumpara siya sa ano, parang nahuli siya. Pero hindi siya bansot guys, malaki rin siya. Pero parang huli lang yung pagtubo ng kanyang balahibo. Siguro mas ano to, mas mauna ng isang araw tong mga kasamahan niya. Yan, baby pa siya, tingnan. So yan guys, sara natin to. Update ko naman kayo sa dalawang inahin namin. So mayroon akong guys naging casualty na isang inahin. Ito guys, sara ko muna bago paliwanag. Yan, para malamig pa rin kasi guys yung ano, para mainitan sila. Tapos mayroon screen pang protection to sa pusa. Kasi mayroong malaking pusa dito guys no isang gabi. Na tinatarget yung ating mga sisiw. Yan, tapos maipit sila. So yan guys, so makulimlim. So medyo malamig ang panahon ngayon. Parang uulan. So ito guys yung ating ano, kung nakita nyo yung una nating mga video nung nakaraang linggo. Ito yung ginagawa kong brooding pen. Tapos ito naman yung pagka 15 days na sila, ibababa natin dito. Dito natin sila ilalagay. So yan guys yung aking higaan. So 1 week na ako dito natutulog. Binabantayan ko yan sa gabi. Ayan. So ito naman guys yung ating kulungan.
So nagkaroon tayo ng problema sa ating isang inahin. Bali 7 months siyang hindi ako na pakinabangan. Hindi siya nanganak. So akala ko siya manganak nung March 7. So ang nangyari hindi siya nabuntis pala. Tapos ito naman guys yung story nito guys, nabinta na natin siya nung isang araw. Pinapick up na natin kasi baka landay na rin yon. Tapos ito naman guys yung ating isang inahin. So sabi ng bumili ng kabilang inahin, ito ay buntis daw kaya lang masyadong mataba. Yan, kaya inaano natin, dinadiet to ng gusto. So isang takal lang talaga, tumaba talaga ito ng gusto. So umabot na to ng 300 kilos mahigit. Sobrang laki niya. Sayang yung biik pag natunaw. Sayang yung naubos nating oras dyan. So mayroon tayong isa guys na iyan, nagka-problema din ako. So malas tayo ngayong 2024 na pumasok. So yun naman yung isa guys sa ilalim. Expected ko rin yan na manganak siya ng April 7. Yan. So nangyari, napansin ko nung isang araw parang namumula yung ari niya 1 month before. Bali dapat 3 months, 2 months mahigit na siyang buntis. 80 days. Ang problema, nagkaroon ng parang naglandi siya, tapos napansin ko sobrang taba. Sabi nung bumili ng isang inahin, hindi daw buntis. So ang suspect namin na natunaw yung biik sa tiyan niya. Na hindi na siya naglandi, buntis siya, tapos nawala yung biik sa tiyan niya. Ito suspected na rin to, magiging ganon din daw kung hindi ito maagapan. So sayang yung 2 inahin, 3 inahin, wala tayong ma-harvest na biik ngayong hanggang April. So back to zero tayo. Ang laki ng naubos natin pagkain. So sa loob ng 4 na buwan umaabot ng 8,000 kada isa. So 16,000 ang lugi natin. So mga 20. Kasi tubig, kuryente pa. Yan. Hindi tayo sinuwerte sa natin ngayon. Sa alaga ngayong 2024. So sana dito sa broiler guys, dito tayo makakabawi. Dito tayo makakakuha ng maayos-ayos na pagkakakitaan. So guys, ako galing ng Cavite, 1 week na akong umuwi dito. So nag-decide kami ni Mrs. na dahil lagi akong bagsak sa medical, dahil sa high blood at diabetes, so sabi ko dito na lang ako makipagsapalaran, at siya naman ay nandun sa Cavite. So magkahiwalay kami ngayon ng tirahan. So sana naman guys maging successful yung business na pinangutangan natin ng pera para panggastos. Sana naman makabawi tayo dito para hindi tayo malubog. So ito naman guys yung mga pato na nabili ko nung isang araw. So 5 piraso yan. Dito rin tayo kukuha ng panimula. So paparamihin natin yan. So ito guys, pumayat-payat na siya. Pumayat na. So abangan natin na maglandi siya ulit, saka bago natin ipa-barako. Ayan. So sayang yung isang So dito naman guys, yung kulungan na to, nandito naman dati nakakulong yung 2 bansot na mga baboy natin. So nabinta na kahapon yung isang pinakamaliit, tapos yung isang medyo malaki
Naibenta naman namin nung isang araw. Sinama na natin sa inahin. So, umabot siya guys ng 11.9 yung malaki. So, 70 kilos. Tapos yung bansot ay 56 kilos naman. So, patas lang yung pag-alaga natin doon sa kanila. So, at least nabawi natin yung ating hindi tayo manalogi. So, ayan guys, yan na yung update sa ating mga baboyan. So, sa mga nanood ng video natin, maraming salamat po. Sa mga baguhan pa lang sa ating channel, paki-like, share, and subscribe. At ma-update ko kayo lagi sa ating video na ina-upload araw-araw. So, maraming salamat po sa inyo at sa susunod po.